Kalikasan ay ating pangalagaan. Pagmasdan natin ang ating paligid, natutuwa ba kayo? Natutuwa ba kayo sa kasalukuyang nangyayari sa ating kalikasan? Natutuwa ba kayo sa kaliwat kanang mga dilubyo? Kung oo ang iyong sagot, marahil ay hindi mo pa lubos na unawaan ang tunay na kalagayan ng ating kalikasan. Para sa iyong kalaman, sira na. Sirang-sira na ang kalikasang bumubuhay sa atin. Sira na nga ang kalikasang pinagkukunan natin. Sino kaya ang may gawa? Walang iba kundi tayong mga tao. Pansinin natin ang ating paligid. Hindi ba't mas marami pa ang basurang ikinalat ng tao kaysa mga halaman at puno? Mga basurang ikinalat natin, bunga ng kawalang disiplina at katamaran. Idako naman natin ang ating tingin sa mga kabundukan. Ang dating berde nitong damit ay animoy unti-unting nawawala dahil sa kagawan natin. Isa na rito ang ilegal na pagpuputol ng mga puno at ang pagkakaingin ng minsay-mitsan ng malawakang sunog. Nakakatakot na unti-unting nauubos ang ating kabundukan. Ano kaya ang dahilan? Ang ating pag-asam ng pag-unlad. Wala namang masama na mag-asam na munlad. Ang masama ay naninira tayo ng sobra-sobra para lamang sa ating sarili. Isipin na natin ang hindi matatawag na maunlad. Ang isang bansang halos lahat ng kanyang mamayan ay nasasabik na malinis sa tubig. Matamis na prutas at gulay. Sariwang hangin at lunti ang paligid. Hindi pag-unlad ang tawag doon, kundi delubyo. Maaaring ang lindol, bagyo o anumang sakuna ay paalala sa atin na unti-unti nang nawawala ang kalikasan mula sa ating pangangalaga. Paalala na pinapatay natin ang kalikasang bumubuhay sa atin. Lahat ng iyon ay paalala na kayang gumanti ng kalikasan sa atin at sobra-sobra pa. Mga kaibigan, responsibilidad natin ang kalikasan. Ibig sabihin nito ay alagaan natin at pagyamanin. Huwag natin ipagpalit sa mabilisan na pag-unlad. Mahalin natin ito at pangalagaan dahil sa uli, kung ano mang ibinigay natin sa ating kalikasan ay siya ring ibabalik nito sa atin.